putol-putol. Nakita nyo na uli? Andyan? Okay. What is that, Dr. Bal, na iniinom nyo noon pag basketball? Na fluid? Ano yun? Paborito nyo? It contains electrolytes. Gatorade. Yes. Gatorade is the best. Although you lose a lot of water, you want to drink water, but especially if you'll be spending too much kasi perspiration, you'll be expending too much water from your body, and you know that the water that we have in the body, that the perspiration is not just actually water, it contains electrolytes. That's why you need to replenish yourself also with electrolyte containing solution. Because you know what, Dr. Bal, to all of you, if, for example, you have been playing a lot, okay, and then, Dr. Bal, you drank water, a lot of water, the plain water, the plain water, because according to you don't like Gatorade. I just really love plain water. Okay, you'll be drinking a lot of plain water. Okay, remember, Dr. Bal, that when you drank lots of water, if you drank a lot of water, remember that you lost a lot. Remember that you lost a lot of electrolytes from your. Look at this drawing, doctors. Look at this. This is a blood vessel, right? This is a blood vessel, and it has lots of course, you have plasma there. You have plasma, diba? And you have the electrolytes also in your plasma, right? The sodium, the potassium. And here on the interstitial spaces, look at this. This is the interstitial spaces, meaning in between the cells. In between the cells, you also have electrolytes there. Diba? You said that the most abundant of all extracellular cation is what? Sodium. Diba, Dr. Bal? Yeah, we love to call you Kuya Bal na lang kasi alam the class would call you Kuya Bal because they know that you should have been a medical clerk by now. You should have been a medical clerk because it's supposed to be your batchmates should have been the medical clerks now, di ba? Yun naman talaga ang supposed to be batch mo. Okay? But thanks God, you are given the opportunity now to become a medical student. So, kaya yan, Kuya Bal, Ululu Bal, kaya yan. Kaya yan. Okay, so, remember, you have the most abundant of all the extracellular cation is sodium. While the most abundant of all the intracellular cation is potassium. Okay, so when you were playing basketball, a lot of basketball, you're perspiring a lot. So therefore, you were losing a lot of your, let's say, your electrolytes here through, and then the electrolytes also present in the blood through your perspiration, through your sweat, through your sweat. So therefore, if you will be, remember, so if you will be, Dr. Val, drinking a lot of water, without replenishment of the electrolytes, what will happen? You will have a further dilution of your blood, and your extracellular spaces. Remember, you drank kasi a lot of water. So therefore, what will happen, Dr. Val? You will be decreasing further. The electrolytes that were lost here. Can you get me, Dr. Val? You were losing because in the very first place, you lost them through your sweat when you were playing. Okay, so when you drank lots of water without replenished electrolytes, because you drank only plain water, you drank one full tank of water because you were so tired. So therefore, you were producing more dilution of the extracellular and of your milieu interior. So the electrolytes that were already lost
further, much more decreased because you diluted it with water. So what will be the tendency, Dr. Val, for the water to go? Remember, the cells here, they could also have that electrolytes pa. The cells here, huh? Okay. So the inside of the cell were still at least concentrated because those that were first to get lost were from the interstitial space and from the plasma, from the milieu interior. Let's apply that term. Let's apply that term. So what will happen, Dr. Bal? Water now, osmosis, by the power of osmosis, will be going inside your cell. Can you get me? By the power of osmosis, the water will osmotically diffuse inside. Osmotically diffuse. The term I say is osmotically diffuse because actually, even though you have learned from your previous professors that the transport of substances towards the cell could be one, diffusion, di ba? Could be simple or could be facilitated diffusion. Number two, could be from, let's say, osmosis and others. So, if osmosis actually, di ba, from a great area of, from a more water to an area of less water, so therefore, the water will go inside simply because you have more solutes here. So therefore, the water would go inside. It's just saying that the water molecules, the H2O molecules were actually diffusing inside. But that term is osmosis. Huh? So therefore, it is a special, actually osmosis, if you try to look at other authors, they say osmosis is a form of a special diffusion, a special diffusion. So the water therefore would go further inside. What will happen to your cell if the water would be continuously going there inside simply because you did not replenish yourself with electrolytes here? Your cells will swell. Huh? What you call as hydropic degeneration. So, if it happens, Dr. Bal, that this is a brain cell, just imagine, water will be going inside your brain cell. The cells of your brain will swell. That's why you will have convulsions. You may die out of it. Okay? That is why, that is the concept why you were drinking Gatorade. It was good to drink Gatorade at that time. Huh? Or even now when you do Zumba, when you do jogging, when you do karate. So we drink Gatorade, okay? It's also good to drink water, no problem. But replenish yourself also with electrolytes. Not all the time water because you will go into swelling of your cells. And that's what you call as intracellular edema. Intracellular edema. Oh, so the most common example of edema that you were exposed to is the extracellular edema. When we say extracellular edema, a good example of extracellular edema is one, nephrotic syndrome or glomerulonephritis. Why? Because as we said, Doc, because proteins were constantly being lost in our body because there is a problem in the renal filtrating membrane, remember? So, just stay there, Dr. Bal, just stay there. Dr. Cindy, just stay there, Dr. Cindy, hello. Open your camera, please, and mic, along with Dr. Bal. Okay. So, we are applying actually all the concepts. This is powerful because we are not just writing down notes. We are applying situations, clinical situations, and this is more bombastic. This is more grand. Okay. When we say extracellular edema, di ba, when you are losing protein simply because there is a problem in a renal filtrating membrane, like for example in glomerulonephritis and then
nephrotic syndrome, di ba? In glomerulonephritis, there is what are the three membranes in, for example, what are the renal filtrating membrane? We have the pores from the glomerulus, we have the basement membrane, and when we have also the filtration slits, di ba? Or the podocytes. So, if you have a post, meaning after streptococcal infection, there is an autobody, there are antibodies that will destroy your renal filtrating membrane. So therefore, the pores will become big. They will increase the permeability of your renal filtrating membrane. That's why there is an indiscriminate going out of protein from your plasma. So therefore, you will have a decreased protein. Dr. Val, hypoproteinemia. Decreased protein in the blood, would you call it as hypoalbuminemia? Because we were losing the proteins, therefore the urine will have albuminuria or proteinuria, di ba, in your urine. So, along with it, Dr. Val, because you were losing proteins here, you were losing proteins here inside in the plasma, therefore, will be the tendency for the fluid to go to the interstitial space, di ba? That is why you will have swelling also. And that's what you call as extracellular edema. So, Dr. Racinde, I called you because when you have a chat group, you will be emphasizing this, of course, huh? Because these are problems, I tell you, these are clinical problems that you will be encountering when you go to residency, when you go to fellowship training. This will be asked and asked and asked again and again. Huh? So, you won't forget when you were Med 1 during the pandemic season in which Dr. Boy was always trying to jump pack you all with these problems, which is very important. And I told you, Dr. Makame, tell this to the class, this will add up really to your confidence as doctors and as students. Huh? Okay, so therefore, while Dr. Val, this one is intracellular edema. When you were losing a lot of electrolytes from sweat when playing basketball, so therefore, do not be drinking too much fluid, but no more Gatorade. You drink also Gatorade so that you can replenish your electrolytes. Because if you won't, what will happen? You will be delusional hyponatremia. In fact, you have already lost sodium from your sweat. So you will also be putting water, you'll be drinking water. So the more that it will dilute, the more that the concentration that will go down. So the tendency, you'll have lots of water in the extracellular space. So therefore, it will go to your cell. And what will happen? The cell will be swelling. Huh? So that your brain cells may die. Huh? Because they're swelling. So you will have convulsions. Huh? Okay. So these are new things, Dr. Bal, Kuya Bal, kay when you visit EBRMC again, wow ha, iba na si Kuya Bal ha, iba ng pananalita ni Kuya Bal, iba na siya. O, salamat, nag-medicine. Okay, so sige, ha? So therefore, it is a transcellular. Okay. Sinadya ko lang yan, pang joke lang yan, para pampalis antok. Kasi alam ko kasi nakakaantok ngayong oras. Sinadya ko lang yan. Ha? Pero hindi ko ilalagay yan na mga ganyan na choices doon sa test paper. Ba sabihin ni doktora na kalukuhan. No, this is not it. It's just pampalis lang. Pero importante ito, ha? Transcellular. Okay. So next. Okay? So ito, Doc Bal, next problem. You have a patient with a breast cancer. Ha? You have a patient with a breast cancer. Okay. Look at this. So he has a breast cancer. So you were wondering why that patient has this one, an edema of your extremity, of the upper extremity. So this is another form of edema because edema, di ba, as I told you, has many causes. It can have intracellular edema. You can also have extracellular edema. Cause of extracellular edema, let's say, yun na yun, protein losing states. Let's say, for example, those with nephrotic syndrome. Also, Doc, from allergy. I noticed, Doc, if you have allergy, Doc, you really have edema.
The eyes are puffy, di ba, in hospital? Dr. Bal, you have seen them. Those with allergic, and then they even have a harsh voice. Or then, when you X-ray for those with severe edema, you will have pleural effusion. You will have pulmonary edema. Because as I told you, pulmonary edema, aside from the fact that then the so-called pleural effusion is also a form of edema, di ba? Only that it occurs in the compartment spaces. So, therefore, there are many causes. So, we can have lymphatic blockage as well. Look. So, therefore, look at this. Huh? So, this one is an ultrasound of the breast. So, you can see the mass here. So, this is the interstitial space here. Okay, so you're now wondering, why is there swelling? Okay, so okay. And then when you look at the X-ray of your patient, you had your patient X-ray, you were looking at this one. So accentuated, doc. This one. So that's what you call as lymphangitic carcinomatosis or lymphangitic spread of pulmonary metastasis. When you say metastasis, the cancer has spread to other areas. So for example, if the primary is in the breast, like for example, for this one, it can metastasize or it can spread to the lungs, to the brain, to the bones. So that's what you call as metastasis. Huh? So here, the form of metastasis that you see here is the lymphangitic metastasis. This one, so lymphangitic carcinomatosis or lymphangitic metastasis, just the same, huh? And this one naman, so in CT scan, it's like that. It's so accentuated. This one. Also, this one, oh. Then, this is another form, more severe accentuation of the pulmonary interstitium because of the lymphatic vessels being congested. Okay. Then, this is another form. When you see this one, that's what you call as hematogenous spread of metastasis, meaning through blood. Huh? Through blood. So, you can see this, nodulations of various sizes. Masses, if, let's say masses, if a circular thing is more than 3 cm, it is a mass. If it is less than 3 cm like this, it is a nodule. But whatever it is, you see here various nodulations and masses of various sizes spread on both lungs. And if the history of that patient, if your patient, Dr. Robalas, you have seen in Iberimsi, di ba? You were there in the OPD, di ba? Lots of cancer patients there, those with breast, you remember? And most of the time you take, di ba? You take blood chem, di ba, of these patients. So these are the X-rays, di ba? But sad to say, Dr. Bal, most of the patients that you see there in OPD, they're actually stage 3 or stage 4 of breast cancer. Some of your patients that you actually met before in the laboratory, they have all been gone now. I know some of them, huh? And then I saw you actually I saw you getting a blood chem of one of my patients with breast. She's now dead. So now it's hard to believe, Dr. Baldi, but you're facing reality. Before you were limited only to getting blood samples, but now you dig into deeper things beyond imagination. Okay, ha? So, kaya yan, Doc Bal, kahit matanda ka na, magdudoktor ka pa rin. Okay, ha? Sige, okay. Kaya yun, Doc. Okay, sige. Okay, kaya yan. Okay, so, sige. Meron ka pa diyang isa na nurse, matanda na rin. Oh, so, mamaya. Doc Timbal. Dr. Timbal, Doc. Amo na. Yung nurse dati, mamaya, makakaganti ka, tatawagin mo yan. Okay, wag kang mag-alala. Oo. Okay, so, Dane, si Dr. Dane, si Dane. Okay, si Kuya Dane. Yes, Doc. Si Lolo Dane. Yes, mamaya. Oh, sabihin mo, hintay ka lang dyan. Hindi ko siya nakakalimutan, ha? Isa-isa lang. Okay, so sige. So, tandaan niyan, ha? Lolo Dane, mamaya ka na.
Tandaan mo yan. Hematogenous metastasis yan, Lolo Dane, ha? Okay, so sige, okay. Pwede yan mag-combine, ha? Lymphangitic and hematogenous. Actually, I can see here also parang lymphangitic spread. Hindi naman kataka-taka, sabi ko nga sa iyo, kung bakit pwede silang dalawa. O pwedeng magsimula as hematogenous spread, then later on, maging lymphangitic spread. Bakit? Okay, we'll explain. Diyan lang kayo, ha? So this is another form of metastasis. Tapos parang Dok, nakita ko itong parang mga ganito. Ito Dok, it reminds me of this one. Oho, tingnan mo. Look at this closely. So parang combination siya Dok ng lymphangitic at hematogenous. Yes, I would say. Okay, so ngayon, pag-usapan na natin 'yon, ha? So the cancer has spread far away from the lymph nodes. Ito kasi yan yung cancer tapos meron palang mga lymphatic vessels kasi na pwedeng kumuha doon sa mga cancer cells. So pupunta yan sa lymph nodes to. Tapos tingnan mo, magkakatabi. Tapos pupunta yan dito. Kaya pala nakikita mo noon magdi-drain, meron kasi sila mga particular sites na itong mga ito ay magpupunta parang pupunta sila dito, parang may malaking branch, may malaking station diyan mula sa mga maliliit pupunta diyan. So kaya hindi katakataka noon Kuya Bal, nakakita ka noon na malaki yung mga bukol, ha? Doon sa aksila, ha? So sige. So yan. Doon sa atin, sa ospital. Alam ko si Lolo Dane, marami rin niyang pasyente diyan si Lolo Dane. Oo. So sige, kasama ko yan si Lolo Dane kasi sa medical mission. Driver namin yan. Okay, so sige. At saka sa pista. Mahilig mamista yan. Kinukuha kami doon sa aming mga areas para mamista. Driver siya. Okay, so ito. Sige. Yan. So yan, operahan siya ng kanyang breast cancer. Tapos, may mga bukol-bukol man, Dok. Mga lymph nodes yan. Mga lymph nodes yan, mga tutoy, ha? Mga lymph nodes yan. Okay. Tapos may bukol, of course. Ito yun. Yan. Ha? Okay. So, sige. Bakit, Dok, nagkaganito? One clue, yun yan, nababara kasi. Kasi, paano? Naglundagan na kasi ang mga cancer cells dito. Alam niyo naman yan. Sinisip siya kasi nito. Sinisip siya kasi ng pupunta kasi yan kasi di ba one of the roles ng lymph node would be to filter, di ba? Because di ba pinifilter niya diyan. So galing sa mga lymphatic vessels pupunta diyan tapos pupunta doon sa kabila. So tapos mababara sila. So therefore nagkakabaraan, nababackflow. Kaya from there also, galing dito, for example, pwede naman magpunta doon. So, nababara sila. So, pag nabara ang lymphatic vessels, maglalabas ang fluid, lymphatic fluid. So, wala. Magkakaroon ka ng edema. Kaya pala ito. Yan. Okay, ha? So, sige. Pag-usapan na natin in more detail. Okay, so the lymphatic system and lymphatic drainage, the major lymphatic organs and vessels are shown here. Lymph from the uncolored areas drains through the thoracic duct. Okay, so isa-isahin natin, limahimahian natin ha. So ito muna ha, pag-aralan nyo. Ito important, kaya nga sinabi ko sa inyo, one way by which matututo na kayo ng blood vessels, kasi I love to lecture really in integrated one, para matututo talaga kayo ng maayos. Okay, so this one, the right internal jugular vein and the right subclavian will become the right brachiocephalic vein. Okay, the left subclavian and the left internal jugular vein, the left subclavian will become the left brachiocephalic vein. So the two brachiocephalic veins will become your superior vena cava. Ha? Superior vena cava. So pupunta siya, of course, pupunta na yan. Granting na ito yung heart. So, importante dyan, doctors, ay malaman nyo na ang ito, tingnan mo, nagkukonect kasi sila. Tingnan mo yung mga origin, ha? Pupunta yan dito para itong mga smaller branches with the lymph nodes ay maging right lymphatic duct.
bago maging duct, actually trunk muna. Ito kasi mga small chains ng nodes. O, tingnan mo, nagkasama-sama sila hanggang maging trunk sila, lymphatic trunk. Ang trunk, therefore, ay magpupunta doon sa magiging duct na siya, lymphatic duct. So, right lymphatic duct. At siya lalanding siya doon in between the area of the jugular vein and subclavian vein. Ha? So, ganito na yun dito. Yung dito naman ay, ang tawag nyo dyan ay left lymphatic duct or the thoracic duct. Thoracic duct. Siya naman ay, so therefore, ito ay, ito dito para magpunta dito, ito ang dinidrain niya, doctors, ito. Tandaan nyo yan. Yan. Tapos, ang dinidrain naman dito sa main thoracic duct dito ay ito yun. Ha? Ito. Oh, don't forget, dito, pati dito. Ha? Pati dito. Okay, so, ano naman ang origin ng main left thoracic duct or you just call it main thoracic duct. It's actually equivalent to a left lymphatic duct. Pero ang pinaka-term niya is left main thoracic duct. Siya actually nag-originate dito sa cisterna chyli. Ito yon, may cisterna chyli dito. Ha? Bakit? Cisterna chyli, bakit ang origin ng left ng main thoracic duct or the left lymphatic duct ay cisterna chyli? Kasi actually, itong mga ito ay magpupunta doon sa cisterna chyli. Ito, ha? Di ba galing man yan dito, di ba? Oh. So, ito yon, magpupunta sa cisterna chyli, tapos ang cisterna chyli ay pupunta doon sa ito. Magiging, ito na yon, ito. Magiging left main thoracic duct. Ha? Kaya ang cisterna chyli is an origin actually of the left main thoracic duct. Okay, so further, mas makakapaintindi pa kayo dito. Okay. So this is, don't forget that this is cisterna chyli. Oh, yan, cisterna chyli. Okay. Kaya, so, therefore, ang function ng lymphatic system is drain excess interstitial fluid. That's why topic natin na sa physiology ito. Then transports dietary lipids from the GIT to the blood. Pag-uusapan dito ni Dr. Abueva. Si Dr. Abueva, alam ko may topic ng GIT. Okay. Protection against invasion to immune system. Ang alam ko si Dr. Abueva din ito. Ha? Pero hindi maiwasan ma-discuss ko, of course. Kasi narito kasi sa lymph. Okay. Tsaka blended learning naman talaga tayo, integrated learning. So yan, doctors, ha? So, okay. So remember, huwag kalilimutan ito. Very important yan, ha? Okay. So, ito, right lymphatic duct. Yung ito naman ay main thoracic duct. Equivalent lang actually yan sa left lymphatic duct. Pero ang paboritong pangalan sa kanya ay thoracic duct kasi nga malaki nga sing area kasi tingnan mo dito, ha? Okay, so dito muna tayo. So therefore, wag kalilimutan. Tingnan mo. This is, ha? Anong vessel ito? So the right brachiocephalic ito, ha? Ito naman ay left brachiocephalic. So magiging superior vena cava yan, ha? So ito ay left internal jugular vein. Ito naman ay, okay, left subclavian vein. So, okay, Dr. Bal, wag kalilimutan, ha? Dalawa ang brachiocephalic veins. Ha? 2 brachiocephalic vein, pero ang bra ng babae ay isa lang. Ang brachiocephalic artery, ha? Isa lang. Isa lang ang bra ng babae. Hindi dalawa, ha? Isa lang talaga, ha? Brachiocephalic artery or innominate artery, ha? Huwag kalilimutan yan, ha? Innominate artery or brachiocephalic artery. Bakit? Di ba ang arch of aorta, ganyan, di ba ang arch of aorta? What are the branches of the arch of aorta? Dok, isa dyan ang brachiocephalic artery po, Dok. Tapos, left common carotid artery po, Dok. At saka ito ay left common carotid at saka ito naman po, Dok, ay left subclavian artery. Okay, so bakit? Ano ba ang branch ng bra? Ang brachiocephalic artery ay meron siyang right common carotid at saka right subclavian. Ha?
Okay, kaya innominate arteries siya. Huwag kalilimutan. Tapos, 'di ba, ang ascending aorta naman, ang branch ay right and left coronary arteries, ha. So ibinigay ko 'yung assignment, Dr. Cindy, 'di ba, yung dito. So susunod na lang 'yun, ha. Susunod na lang 'yun. Yung ano ang branches ng descending thoracic aorta at saka abdominal aorta. Susunod na lang 'yun, ha. Sige. So at least 'yan, doctors, tignan mo, papasok 'yan diyan. Kaya wag kalilimutan 'yan, ha. Kay ibabalik ang kumbaga, ibabalik ang ating lymphatic fluid, ibabalik, 'di ba, sa ating interstitial space, kaya tayo hindi nagkakaroon ng edema sa ating interstitial space kasi nga yung sobra diyan ay kinukuha ng lymphatics para ibalik dito, ha? Para ibalik sa ating system. At saka wag kalilimutan, ha, sa neuroanatomy, yung CSF, 'di ba, yung drainage ng CSF, 'di ba? Pagpunta ng ang CSF from the brain, 'di ba, from the ventricles, 'di ba? Tapos pupunta ng meninges, tapos pupunta ng superior sagittal sinus, pupunta ng confluent sinus, pupunta ng transverse sinus, pupunta ng sigmoid sinus. Ang sigmoid sinus, alam mo, ay magkukonect yan dito rin. That's why ang ating CSF ay hindi nag-accumulate sa ating, hindi dumadami, hindi nagkakaroon ng abnormal accumulation doon sa ating utak at saka spinal cord kasi kaya dinidrain yun sila from those that I mentioned, the sagittal sinus. Pupunta yan dito. Tayo, babalik ka naman dito sa ating katawan, ha? So, importante yon. Okay, don't forget. So, ito na yon. Kuya Bal. Kuya Bal muna kay si Lolo pala, si Dane. Okay, so sige, okay. Ito kuya, sige. Therefore, tanda nito. So for example, kuya, ito yung ano mo. Ito yung ito yung mga cells mo, na mga cancer cells. Cancer cells. Di ba? Cancer cells. Kasi mga cells naman talaga dito, di ba? May mga cells naman talaga diyan. May capillaries. Kaya ang capillaries magbibigay ng oxygen sa yung mga cell, ang carbon dioxide free cell, pupunta naman dito. At saka, ang mga exchange of materials, pupunta dun sa cell, di ba? Ganun yun. But then, nagkataon lang na mayroon cancer cells ang pasyente. So, alam mo naman, cancer cells, nagkakalat talaga yan, kahit saan yan, cancer cells nga. So, syempre, therefore, pupunta yan sa capillaries. Kay cancer cells. So, ang mga cancer cells mo dito, ng pasyente mo na lang. Pupunta ng lymphatic capillaries. Tapos, pupunta sila ng afferent lymphatic vessel. So, nagisimula sa capillaries muna, lymphatic capillaries, then pupunta ng afferent lymphatic vessel. Afferent, pupunta na ngayon ng lymph node. Lymph nodes filter the lymph and remove foreign substances through filtering, phagocytosis, and immune reaction. So, pupunta na naman sa efferent lymphatic vessel. Efferent, ha? Carry lymph away from the nodes. Pero remember na maraming chain of nodes yan. Tingnan nyo ka dito, ha? Tingnan nyo, doctors. Magkakatabi sila. Tingnan mo. Magkakatabi sila. Tingnan nyo. Nagkakatabi sila. Pag ganun sila, ha? So therefore, ang ibig sabihin yan, ang efferent ay magiging afferent na naman papunta sa isang lymph node. So, ang efferent magiging afferent para papunta sa isang lymph node. Ang isang lymph node naman magiging efferent, pero ang isang efferent ay magiging afferent naman sa isang lymph node. So, therefore, yan, naging chain sila. Pero remember, meron sila mga katabing chains. Tingnan niyo. May mga katabi silang chains. Hello, Dr. Cindy? Dr. Cindy? Hello, take note of this, ha? Kaya mag-tutorial ka sa kanila, ha? Okay. Mamay, alam mo kung bakit ako kanina naiinis kaya sa paputol-putol? Kasi extensive yung discussion na ganito. Hindi dapat putol-putulin, di ba? Okay, ha? So, sige, ha? So, nakita niyo, dapat masundan mo yan, ha? Okay, so, may nodal, di ba, ang chains nagkakatabi. So, therefore, no wonder, dahil meron sila mga katabing chains din, sila ay magiging, matatawag doon?
Okay? So, remember ha, valve ensures one-way flow of the lymph. May valve ang lymphs ha, may valves. Yan, o may valve sila para punta lang doon. So, ang tawag diyan ay magiging kasi ito ang magiging tawag diyan kasi marami kasi silang look at these doctors. Marami kasi silang magkakatabi. Oh, okay ha. Therefore, ang tawag sa kanila bago kasi magiging duct sila later, but bago sila maging duct, actually, maging lymphatic duct, trunk muna. So, pag dumami ito sila, magkakatabi, magiging trunk sila. Ha? Tapos, after that, maging trunk, magiging lymphatic duct na sila. So, therefore, ang lymphatic duct sa right, ayun na, pupunta ka dito sa veins, ha? Yung in between subclavian and interjugular. Tapos yung main thoracic duct naman sa left, ay pupunta rin dito. Okay, ha? Tapos ibabalik na sila. So, therefore, ito yon doctors. Ito yon doctors, ha? So, don't forget, ha? Ang cells mo ay dyan. So, therefore, kung meron kang mga doctors, meron kayong cancer cells, so ang cancer cells dyan ay lalanghapin ng lymphatic capillary. Katapos, pupunta siya ito man sa lymph nodes. Lymphatic vessel muna. Lymphatic capillary sa lymphatic vessel. So, afferent, punta ng lymph node, maging efferent. Ang efferent lymphatic vessel magiging afferent, kaya pupunta mo sa isa. Ha? Tapos, magiging efferent yung paglabas, pero magiging afferent siya, papunta dun sa isa. Ha? So, therefore, siya, magiging, ang mga lymphatic vessels mo with the corresponding lymph nodes, of course, dadami yan sila. Pagkukunik hanggang maging lymphatic trunk sila. Ayan, lymphatic trunk. So, therefore, ito, doctors, ay lymphatic trunk ito. Ito, doctors. Yan. Kung dadami na sila, magiging trunk sila. Ha? So therefore, no wonder dito, marami tayong trunks. Meron tayong, kay dumadami man ito sila, dumadami. So, default, meron tayong axillary trunk, meron tayong bronchomediastinal trunk, broncho dito. Ang mediastinum ay heart, trachea, di ba? Don't forget, doctors, baka ma-confuse kayo. Ang ating thoracic cavity, thoracic ba? Yung sa thorax natin, is composed of the lungs and the mediastinal structures. Ang mediastinal structures ay heart, trachea, for example, yung mga blood vessels dyan, yan ang mga examples ng mediastinum. Ang lungs ay ito naman. So, the lungs and then the mediastinal structures would compose your thoracic cage. The thoracic cavity, the thoracic cavity, ha? So, para hindi kayo makukonfuse. Again, the thoracic cavity is composed of the lungs and then the mediastinal structures like the heart, the trachea, the bronchus, kanyan, ha? Okay, ha? So, pagpunta mo dito, so, kaya pala meron tayong tinatawagan ng mga bronchomediastinal trunk, meron tayong pelvic trunk, meron tayo, intestinal trunk. Yan, kaya nagkasama-sama nga sila. So, therefore, ang importance niyan ay yung pelvic trunk, let's say for example dito sa mga trunks dito sa pelvis, mga trunks dito sa intestinal trunks natin, yung ay magpupunta yan sila muna sa sa cisterna chyli. Sa cisterna chyli. So therefore, meron din tayong mga axillary trunks, example lang ito, axillary trunks dito. So therefore,
lang yun. Pero mas extensive ang pangalan na main thoracic duct kasi nga malaki yung kanyang coverage. Ito ha? So the trunks that cover here, the trunks that were seen here, in the intestine here, in this portion, they will drain to this one. Ha? While the trunks that are seen here, as long as the trunks that are seen here, here, they will drain to this area. Ha? Okay. So yan ang mga importance niyan, ha? Okay, so kaya pala, no wonder Dr. Bal ay ganito 'yon. Dok, kaya pala dok kung nabara ng cancer cells kasi, yung aking mga lymph nodes at saka yung nababara nga sila kasi kasi nga scavengers man sila. Kaya pala dok nagbabackflow ang fluid ng lymphatic. Yes, kaya pala dok nagkaka-edema. Yes, that's the answer. Kaya ka nag-iedema. Ha? Tapos, dok, kaya pala dok tapos dok, bakit ako dok nagkaroon ng nasagot na natin yung edema ha, nasagot na natin yung edema. Dok, bakit siya dok nagka-pulmonary metastasis ng hematogenous? Natural magkaka-hematogenous metastasis ka kasi paano? Yung mga nalanghap mo ng mga cancer cells dito, saan man magdi-drain yan, Dr. Bal? Dito sa internal jugular subclavian area mo. Tapos pupunta yan sa brachiocephalic vein mo. Right? Tapos another brachiocephalic vein. Well, pupunta yan sa superior vena cava. Saan man pupunta yan? Sa right atrium ng heart, then right ventricle ng heart. Tapos pupunta ng pulmonary artery. Tingnan mo, pulmonary artery. So pupunta na ng lungs. Grabe ka, nagkalat ka doon. Ha? Ang hematogenous therefore nag-originate actually dito sa lymphatics mo. Okay, napasama kasi siya kasi nagdi-drain kasi diyan. So therefore nagkalat, nagwala, nagkademonyo, nagdagkalat siya diyan. Okay ha? Kasi pumasok man ang lymph dito, papunta dun sa ating vessel. Tapos, therefore, hematogenous na. Nagkalat siya. Tapos, remember, ang ating lungs, meron din yang lymphatics. Ha, Dr. Cindy, tandaan ha? Ang ating Doc Cindy, ang ating lungs ay meron naman talagang lymphatic drainage din yan. Normal man yan, di ba? Lahat lahat area ng ating meron talagang mga lymphatics yan. Okay. Except yung baka may masabi mo na doon sa wala nang lymphatic doon sa brain. Actually, ibang textbook nagsasabi, ibang authors meron. Pero ang iba naman wala daw. Pero no matter what it is, meron yan. Kung meron man, nasa tabi-tabi lang niya, ha? Pero meron talaga tayong lymphatic drainages. So therefore, nagkakalat kasi, nagkaroon ka ng hematogenous. Di natural, lalanghapin niya ng mga lymphatic vessels mo dito. So, syempre, magdi-drain din sila doon sa lymph nodes that are adjacent to them. Ha? That's why nag-reaction yung lymphatic vessels mo. Nag-accentuate siya. Kaya lumaki rin yung mga lymph node dito sa hilum. Kaya nagdi-drain man sila. Kaya no wonder, pag nakita ka ng x-ray, huwag kang magtaka. May malalaking lymph node sa hilum. That is why, that explains. Look at this ha, Dr. Val and the rest. Look at this. So, nag-interplay na therefore ang hematogenous kasi nag-enter nga sila dito sa kaya nagkaroon ka ng mga malalaking bukol. Tapos syempre mga metastasis naman ito. Di natural mga cancer cells din ito, kaya metastasis man ito. So nilanghap siya ng mga lymphatic vessels mo diyan. Kaya kung titingnan niyo ito, no wonder nakakita ko nito. Can you get me, Dr. Bal? Kaya yan nangyari. May lymphangitic siya, pero pati rin siyang hematogenous. Swerte nyo naman, Dr. Cindy, ha? First year. God bless. First year, ha?
Kaya nyo yan. Kaya nyo yan, Doc Cindy. Kayang-kaya. Ha? The earlier that you mature, the better would it be for all of you. Okay. It will add up to your confidence. Okay, ha? Sige. Tuloy. Okay, good. So the sequence therefore of fluid flow is from blood capillaries, 'di ba? Sa blood muna, of course. Tapos ang blood, 'di ba, nagko-contribute sa interstitial space, sa interstitial fluid, 'di ba? Sinabi natin. Don't forget, ha? 'Di ba? Yung blood capillaries, 'di ba? Example, ha, capillaries. 'Di ba meron tayong arteriolar end ng capillary, meron tayong venular end. Ito yung arteriole, of course. Arteriole tapos venule. Example, ito yung cell. So, cells ito. Tapos may mga interstitial fluid dito. Ang arteriole, 'di ba, galing sa heart 'yan, 'di ba? Galing sa heart. So malakas ang pressure therefore kay galing sa aorta, puntang arteriole hanggang sa so therefore ang arteriolar end ng capillary ay malakas ang pressure dahil galing man ng heart. So anong sabi natin? Ang fluid ay magpupunta dito. Okay. Tapos, yung iba namang ions ay maglalabasan din ang mga ions. Pero hindi lalabas ang red blood cells, hindi lalabas ang white blood cells, di ba? At saka yung mga albumins, hindi sila lalabas, of course. Yan sila kasi napakalaki nila para makalabas. Okay. Tapos, meron pa naman talagang ibang fluid, di ba, Doktora Cindy? Sabi ko, napupunta rin dito. So, i-deliver yan dito. Pagdating dito, papunta rin sa venular end, di ba sabi natin? Papunta sa venular end, medyo concentrated na sila. Kay naglabas naman ng ibang tubig dito, di ba? To contribute to your interstitial fluid, of course, di ba? Kaya nga nagkaroon ng interstitial fluid dahil may naglabasan. Tapos, dahil naging concentrated na papunta rito, concentrated na dyan, pakpak, sabi natin, okay. Kasi meron siyang mga albumin, meron siyang red blood cells, kasi ang nakalabas lang naman ay yung mga water at mga ions. So, may ibang tubig naman siya na pupunta. So, concentrated sila. So, therefore, ang ibang fluid, therefore, Dr. Cindy ay, pupunta na naman dito. Diba? By the power of osmosis. Pero, meron pa rin talagang natitira. Doc Bal, meron pa rin talagang natitira. Ha? So, ang mga natitira dyan ay, para hindi mag-accumulate, anong gagawin? Ito na, ang lymphatic capillaries na mag-take action. Ha? Para ibalik dito sa ating blood system. Ha? So therefore, hindi siya nag-accumulate. Ha? Hindi siya nag-accumulate. Pero kung babarain mo ito, babarain mo yan, babarain mo ito, halimbawa, meron kang filariasis, yung mga worms, nandyan. O kaya dito, di ba, Doc Bal? No wonder, ang mga pasyente mo noon na may elephantiasis, o kaya may malalaking bayag. Di ba? Okay. Dahil dito. Okay. Naintindihan ko, alam mo, Doc Bal, medtech student din kasi ako. Nagdiretso lang ako sa medicine. I did not take the board kasi nagdiretso ako. Sila rin ang mga teacher ko yan. Sila Dr. Lim, sila Ma'am Lim, sila Dr. Mrs. Didios, ganyan din sila. Hindi ko masyado itong naunawaan noon kasi noong medtech pa tayo, parang ang anatomy and physiology natin ay parang hindi tayo masyadong seryoso. Ha? At saka, parang hindi in-emphasize ito. The teaching was not at this level. Kaya kahit kakaroon ako ng lecture noon ng Wuchereria Bancrofti na yan, hindi ko masyado maintindihan kung bakit nag-iedema. Ha? Kasi parang hindi ganito ang way ng pagturo. Para sa akin kasi, kung magtuturo ako sa medtech ngayon, example lang ha, mag-guest teacher ako ng medtech student, i-emphasize ko ito para malaman nila kung bakit nag-iedema. Kasi nga nababara ito. So, I would teach first the function of the lymphatic. Ha? So ngayon, Doc Bal, pagbalik mo ng ABRMC, pagpapasko na kasi, di ba, mag-vacation na, pagpunta mo doon, kwento ka ng kwento sa kanila dito. Wow, sabi, Doc Bal, nagbago na talaga. Okay, so sige ha, okay.
Kwento mo yan, ha? Okay, so sige. Dito na tayo. So therefore, this is the exam, baya. How an interstitial fluid is formed. Ha? Dapat masagot nyo yun, ha? Gusto ko kasi perfect kayo lahat, ha? Walang leakage, of course. Pero, naka-perfect kasi, nakaintindi naman kasi, di ba? Ano naman ang magagawa natin kung nakaintindi ka, nakasagot ka, naka-perfect ka, kung nakaintindi, di perfect, di ba? Alam nga namang masiro ka kung nag-study ka at nakaintindi ka, imposible yun, di ba? So, sige, tuloy. Ayan, ha? So, therefore, lymphatic capillaries, ha? So, don't forget, doctors, ha? O, yan, kinukuha sila ng fluid, may mga filaments kasi ang lymphatic capillaries, mga filaments para ma-anchor sila dyan, para makalanghap sila ng mga substances o ng mga tubig. Okay. Tapos, yan, ha? Kung kaya hindi sila nagbabackflow, babalik doon kasi meron silang valves. Ha? Yung lymphatics. Okay. So, ito na. Yan, sinasabi ko. Afferent, lymph node, efferent, pero yun nga, may presume na meron kasi mga lymph nodes na naman dito para maging chain. So therefore, ang efferent, magiging afferent papunta sa isang to, tapos ang magiging efferent na naman, tapos magiging afferent papunta doon, ha? Hanggang sa maging thoracic duct sila. Okay, ha? Okay. Tingnan lang yan, actually makintindi. So may valve sila, kaya hindi nagbabackflow ang lymph. Ayan, ha? So lymphatics, okay, thoracic duct, okay. Okay. Okay, ha? So, kaya pala lumalabas ang fluid doon sa arterial side ng capillary kasi arterial side kasi nga high pressure kasi. Mula kasi sila dito, ha? Sa heart. Okay. So, it makes sense already sa inyo, ha? Yan. Okay. And then the systemic circulation is of course a closed circulation while the lymphatic circulation is an open circulation. Kasi nga, tingnan mo, kukunin dito, pupunta doon, tapos i-drain niya yan kasi dito sa sa lymphatic. I-drain niya lang yan dyan kasi sa blood vessel. Tapos wala na, iba na. Vessel na yan, magpatuloy hanggang sa kunin na naman niya dito. Kaya open siya. Open siya kasi at that point. Open siya dyan. While ang systemic circulation is closed. Kasi, tingnan mo, from the heart, pulmonary artery, pulmonary artery containing this deoxygenated blood, ganyan. Tapos, babalik siya dito, punta na naman sa left atrium, sa left ventricle, left atrium, tapos punta dito, babalik na naman siya dito. So, closed talaga siya. Ha? Closed talaga. While ito ang lymph is open kasi siya dito. From at lymphatic to a vessel na. Open siya dyan. Open siya dito. Yan. Okay. So, yan. Multiple nodules. Sige lang. No. Huwag namin basahin kasi siya, ha? So, okay. Sabi ko nga sa'yo, kanina, di ba, at early, di ba, Dr. Cindy and the rest of the class, Dr. Bal, ang round nodules, so wag nyo sabi pag nakita ka ng round nodules dahil kasi, hala, may cancer siya, Dok, may metastasis, hindi. Pwede siya kasing from fungal infections, radiographic fungal infection, pwedeng septic emboli, pwede pong TB, Dok, na, yes, pwede rin. So, pwede siyang sarcoid, Wegener's granulomatosis, marami, ha? Okay, marami. So, importante, doctor, sa inyo ay kunin nyo yung clinical history ng patient, ha? Pero kung makakita ka ng mga ganun, parang ganung picture, tapos nakita mo naman may cancer ang patient ng breast, chances are metastasis yun, ha? Okay. 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 So, Dr. Bal, Kuya Bal, salamat. Tawagin mo na ngayon si lolo mo. Ikaw ang tumawag. Kaya ayaw kong masaktan siya. Ikaw na. Okay. Sige. Doc Dane, say present. Sige, Doc, okay. Kuya, Dr. Timbal. Lolo Dane, baka mamaya left the group yun, ha? Okay. Bina naman, Choppy, Doc, Choppy. Okay, Dr. Dane, nandiyan ka. Okay.
Ha? Choppy, Dok. Choppy. Tumigil ka, tama na yan. Tagalang drama yan. Ha? Sige na. Okay. Sige, Doktor, Kuya, okay. Wala kang video. Ayan. Bakit nandiyan ka sa gate? Dok, haprasada, Dok. Nakadita la. Kayo, nakadita la ako yan, ha? Okay, sige. Akala ko mamimista ka na naman. Okay. Tulad ng ginagawa mo sa Everems. Uy, Para okay. Okay, sige. Sige, Doc Bal, pwede ka na makapahinga muna. Ito nang si ano. Pero naawa kasi ako sa iyo. Nandiyan ka kasi sa kalsada. Baka magka-COVID ka sa nangyayari na yan. Di, okay la, Dok. Kay, this is part of learning. Ano ba? Okay la ito. Madidiscover ka ng ABS-CBN. Baka mabigyan ka na naman ng scholarship niyan at kawaan ka. Donation. Dahil sabihin, kawawa naman ang bata. Sabi rin na tumalik. Sabi naman, kawawa naman ang bata na medical student na ito, nag-study sa kalsada. Mapupunta ka na naman sa mapupunta ka sa tutulungan kanila. Sabi, kawawa naman si Dane. Parang yung parang yung kahapon, yung nagbibenta ng face mask na nag-aaral ng physics, gusto maging doktor. Nakita mo sa TV. Ganyan ka. Hero ka. Hindi ka pa niniwalaan kasi yaman-yaman mo, may sasakyan ka kasi, may grandiya ka. Tapos, Uy, driver lang ito. Ano ka ba? okay, so sige, dito na tayo. Papalis lang ng antok. O sige, simulan na tayo ha. So Dr. Dane, review nga tayo. Kasama kasi ito sa exam. Ano yung mga what are the three, ano yung mga urethral constrictions, Dr. Dane? Kawawa Dok, naman. pass. Ha? Wag na lang, Dr. Dane, saka ka na lang mag-react kay Mama Kala, nawawa ko sa iyo. Sa kalsada ka. Tumawag ka na lang muna. Sige. Tumawag ka. Sige, diretso na lang kay Doc Cindy, kay baka mawalan tayo ng time. Sige, Doc Cindy na lang muna, saka ka na lang. Marami kang utang sa akin, ha? Okay, so si Doc Cindy na lang muna. Dr. Cindy, ikaw na lang muna, kay kawawa yung nagpapakakawawa. Sinasadya yan maging kawawa para bigyan siya ng aid ng ABS-CBN. Okay, so kunwari nag-study sa kalye. Okay, so sige. Okay, stuck ako pagsisihin mo. So Dr. Cindy, sige, tuloy tayo ha. So don't forget that 3 urethral constrictions ha. So at the uretero-pelvic, that the middle third, the presyndicular vessels, and then the uretero-vesical junction ha. So don't forget, nandyan din yan sa exam. And the most common site is at the uretero-vesical because it is the narrowest. Ha? It is the narrowest. Okay? And don't forget as well, cobra head deformity is cystocele. Ureterocele. Ha? Okay? And don't forget as well, the most common cause of uretero-vesical reflux is because of incompetent physiologic valve mechanism of the distal ureter. Ha? Pwede rin, it's because incompetency of the valve consequent to a short tunnel. Kasi di ba, sabi ko sa iyo dito ay long yan, prolong tapos oblique, ha? Okay. We go further. So vesicoureteral reflux na nasa exam din yan, ha? Okay. So diyan ka na lang, Doc Bal. Tambay kayo ni Dr. Cindy Makama kasi kawawa naman kasi si Lolo, namumulubi na kasi si Lolo Dane. Wala na kasi nga mabawi ko na yan, mabawi. Mabawi, sige na lang, okay lang. Kawanan natin. Wala na kasi siyang trabaho. Okay, kaya namumulubi yan sa kalsada. Sinasadya yan para kawanan ng ABS-CBN. Okay, basic ureteral reflux is when and how the urine goes the wrong way, ha? This condition is more common among infants and young children. Anyway, you have just studied it. So, sabi naman natin. Anyway, ha? So, normally, ang ureter kasi ay, di ba, long, ang linsala ng ureter is long and it is oblique. Now, kung mag-short yan, problema kasi ang physiologic valve mechanism kasi pag ay hindi masyadong nagko-close pag short, whereas pag long ka, kanyan, nag-physiologic mechanism, yung physiologic valve ba kasi nagko-close, meaning nagko-constrict. That's why pag napupuno ang ating ihid dyan, hindi siya kaagad nagbabakflow. Ha?
pag problema kasi pag ang physiologic valve mechanism is incompetent, hindi competent ba, hindi siya mag-close, delikado yun. Kasi pag napuno ang ihi natin, babalik siya dito. So, magkakaroon ka ng ureterovesical reflux. At least yan lang naman ang importante, ha? Okay. Yan, kawawa naman tong baby. Ito ang normal. Ha? Okay. So, pag medyo long, ang physiologic valve, huwag ka maghanap dyan ng valve kasi sabi ko nga, hindi naman anatomic valve. Ang anatomic valve, meron talagang, porto kanila, ba yung valve talaga dun sa lymphatics, pero nakita kang ganon. Anatomic valve talaga yan. Pero sa dito, physiologic valve, pag physiologic valve, dapat mag-close siya. Pag napupuno ito, mag-close siya adequately. So, pag ganyan naman, long tunnel talaga, they have the tendency to close properly. Pero pag short tunnel, pag dito, short lang tunnel, itong tunnel kasi, itong tunnel. Pag short ang tunnel, hindi siya nag-close kaagad. That's why, nagbabalik ang ihi. Delikado ka ureterovesical. Pag naka-ureterovesical reflux, delikado yan sa kidney. Kasi binabalik mo yung maruming ihi. Supposed to be, dapat ang ihi ay lalabas dito. At ilalabas mo sa katawan. Pero kung papabalikin mo, delikado yan sa kidney. Di ba? Magkakaroon ka ng infection, recurrent urinary tract infection, tapos ano mangyayari? Ma-fill ito ng ng tubig, yung calyces mo, magkakaroon ka ng pelvocalictasia or hydronephrosis. So, makukompress ang mga parenkima mo. Kawawa naman yan pag na-compress yan, mamamatay ang kidney mo. Ha? Okay, tapos infection pa. So, masisira talaga yan. Ha? Okay, so, okay ha, so, the ureter has a one-way valve where it enters. Sikat ka talaga, Kuya Bal. May Bal, kaya pala pangalan mo, Bal, kasi valve ka. Okay, so, where it enters the bladder that prevents urine from flowing back up to the ureter. So, both in some people, urine flows back up to the kidney. This is called vesicoureterical reflux. One time, the kidneys may be damaged or scarred by this reflux. So, don't forget, the anatomy extends from the renal pelvis to the bladder. Retroperitoneal siya, enters the posterior wall. Ito pala, doctor, enters the posterior wall. Nandun pala siya nag-enter sa posterior wall. Physiological valve only. Physiologic valve only actually. So the bladder wall compresses the ureteral opening as it expands during this filling. Kaya pag napupuno na ito, mag-expand pala siya, maku-close siya. Kaya physiologic valve. Don't forget the trigone, doctors. The trigone is the most sensitive area of stretching. Kaya pag na-stretch na, kung napupuno na, maiihi talaga tayo. The trigone, which is composed of this one, the ureteral orifice, and then the urethral orifice. Ureteral orifice, 1, 2, saka dito. Trigone. Okay. The most sensitive. Yan, Doc, ang physiologic valve. Yan, Pag napupuno na itong ating urinary bladder, magkuklose siya. Parang may ipit siya, kaya nagkuklose siya. Okay. So, maganda kung long tunnel talaga. Kaya naiipit siya, nagkuklose. So, therefore, ang normal ureter natin ay long tunnel siya, oblique pagod, oblique, long tunnel, and therefore, contributing to the competency of the physiologic valve. So, pag napupuno na siya, yan, mag-close siya, ganyan. Ang problema, if there's incompetence of that physiologic valve, because short, for example, short yung ating ureter end dito, magkakaroon ka ng ureterovesical reflux. Okay. Primary VUR, the most common form of reflux, is due to incompetent or inadequate closure of the ureter. Nandun yan sa exam. Yan. Ito. Nandun yun. Yan. Okay. While secondary VUR is a result of abnormally high pressure in the bladder that results in failure of the closure of UV during bladder contraction. So, secondary is usually associated with posterior urethral valves or functional obstruction. Don't worry about this, doctors. Importante ito muna, matala nyo, Ang secondary VUR, pwedeng merong congenital anomaly rin na posterior urethral valve, di ba sinabi natin kahapon? Or pwede rin instrumentation ng surgery, nagkaroon ng problema after surgery, kaya nagkaroon siya. But what is important, Doc, is ito muna, primary VUR, due to incompetent
Ang other causes, Doc, what could it be? Yun, pwede siya may posterior urethral valve, Doc, or pwedeng nasira siya sa operation, kaya nagsunod ng vesico-urethral reflux. Okay. And a posterior urethral valve is an obstructing membrane in the posterior male urethra as a result of normal in utero development. It is the most common cause of bladder outlet. Bladder outlet, kasi nasa urethra, of course. Bladder outlet obstruction in male newborns. So, alam ko parang may feeling ako, Doc Cindy, na gusto mong mag-pediatrician. Parang, I don't know, pero marang may third sense. Parang gusto mong maging pediatrician. Tama ba ako? Gusto mong maging doktor ng mga baby? Ano? Sige lang. Wait, yeah. Pero no problem kay pwede kang mag-internal medicine, pwede mag-UB, pwede kang mag-radio, nasa yun lang yun. Pwede kang nasa PhilHealth physician, o kung gusto mo talagang plain housewife, tapos magtatrabaho ka sa sa rural health unit. Nasa yun na lang yun. Basta importante, tapusin ang medicine, at makapasa ng board exam. So, it's okay, Okay. So, it is the most common cause of bladder outlet obstruction in male newborns. Pag mga newborn na pabalik-balik ang UTI, urinary tract infection recurrent, patay ka, baka meron siyang male posterior urethral valve. So, pinapaano nyo? Pinapa-VC, UG, anong VC? Voiding cystourethrogram. Yan ang procedure para magawa natin. Pero sige lang, at least, importante lang naman na malaman nyo na ano bang voiding cystourethrogram. Ginagawa yon para makita kung ang patient ay may ureterovesical reflux. Yun, Okay. Okay, so membranous fold, yan ang posterior urethral valve. Andun yun sa exam, Okay. Nandito yun sa exam. Nasabi yan sa item. Newborn male and most common cause. While ang most common cause naman ang most common cause ng vesico-urethral reflux is actually yung incompetent closure ng physiologic valve, physiologic valve. It can occur actually in mga infants or young or children, pero kung ang pasyente mo ay newborn, okay, newborn, if ever man magkaroon ka ng recurrent UTI, sa newborn, chances are yung cause ng kanyang vesico-urethral reflux is a posterior urethral valve. Chances are, So, posterior urethral valve, therefore, is also one of the causes of ureterovesical reflux. Pero usually, it can be seen in most newborns. In newborns. Sa newborn. Pero kung magkaroon ka ng, halimbawa, example lang, napansin mo, as infant or let's say mga 1-year-old, nagkakaroon ka na patient na recurrent urinary tract infection, chances are pwedeng yun ay posterior urethral valve, pero pwede rin, most common ay yung most common na, kay medyo malaki-laki ng baby, usually most common yan is incompetent closure of the physiologic valve ng ureter. Okay. So, kaya pala kasi, meron tayong sabing fetal posterior urethral valves. Fetal posterior urethral valves is a congenital defect in males that result in obstruction of the bladder due to extra tissue that projects into the urethra. So this excess tissue blocks urine from flowing freely from the bladder to the outside of the body. This blockage, if not corrected, can cause problems in all the organs in the urinary system, including the kidneys, ureters, urethra, and bladder. So depending on the extent of blockage, these organs can swell, causing damage to the tissues and cells within these organs. So yan, this is the urethra. Ito yung pusoy ng baby, Tapos ito yung posterior urethral valve. So mantakin mo naman, if you will be blocked by that one, so urine would of course be going to the urinary bladder and it will go to the ureter na. To the ureter, by example, ito ang ureter, this one, and it will go further up. It will go to the kidneys. So therefore, you will have ureterovesical reflux. Yan, posterior urethral valve. Yan, pupunta dito. So if you will be blocking that one, the urine will go, and this will the urine therefore will
from the bladder will go to the ureter. Okay. And will, if by chance it's getting worse, it will go further here. And it will, therefore, this will be filled with urine. The very dirty urine. No wonder you will have recurrent, always having recurrent UTI. I know, Dr. Balma, alam mo, when you were a medtech there in OPD, you actually had a lot of patients with this one. You just don't know. You were just not aware. Simply because you were concentrated on counting the white blood cells, the red blood cells in the ihi. Now, it really would make sense to you. Those children, sabi, maybe you have encountered, nakita ko na tong bata na to nung last month. UTI ito. Ngayon ito na lang, babalik na naman. After 3 months, andito na naman, nagpapa-urinary tract infection, may UTI na naman. Tapos, after 2 months, may na UTI na naman. Yes, you have encountered that. Tapos, alam mo, kasi makikita mo yung mga mukha, yun pala, meron pala siyang ureterovesical reflux. Ha? Okay. Sige. Ang daming ng pagbabago, Dokbal. Ang dami mo nang mag-iiba ka na talaga. Mag-iiba ka na talaga. After 1 year, mantakin mo, iba ka na talaga. Baka na, sabihin nila dun sa laboratory, nagbago ka na. Nagbago ka na, Dokbal. Pati pananalita mo, iba na. Pag-iisip, iba na. Okay. Mukha, iba na. Dati payat. Ngayon, ibang ko. Okay, sige. Biro lang. Okay. So, sige ba? Diyan, meron ka talaga pagbabago. You will really see that hindi magbabago si Bal noon at ngayon. Hindi magbabago. Pero they can feel the difference. You have reached a certain maturity na dahil nag-medicine ka nga. At sabihin mo, tinuro kasi sa amin ni Doc Boy yan. Sige, okay. Okay, so sige ha. Okay. Okay, so yan, posterior urethral valve. Okay. Oy, Doc Cindy, anong oras na ha? Tawag mo sa akin, hanggang 4 lang ba tayo? Ha? 3:43 na? O sige, no problem. Meron pa naman tayo, meron ba tayong bukas, di ba? 9 to 10. Sige. Iba kasi pag magandang kwentuhan kasi, para din natin nalalaman ng oras. Totoo yun, ha? Okay, posterior urethral valve. Okay, yan. Na-discuss na rin naman natin yan. Mayroon pa tayo namang 15 minutes. Okay. Oh, wala. No, hindi na. But na-discuss natin yan kahapon. Okay? Yan, na-discuss natin yan, ha? Para ayan. Ito, bato yan ang bato, tingnan nyo, oh. Yan, kidney yan. Oh, di ka may pelvicalictasia, ha? Tapos, saan ang bato nila, Doc Cindy? Nasa kuwan po, Doc, ureteropelvic junction. Ha? Ureteropelvic junction yan na stone. Yan, oh. Tapos, i-add ko na lang, ha? Alam mo, mapapansin nyo, meron kayong mga patient na mga babae, lalo mga babae, wala naman silang bato, Doc. Wala naman bato si auntie ko, Doc. Auntie ko siya, Doc. Wala naman siyang bato. Pero, Doc, na in-ultrasound siya, Doc, nakikita namin, palagi lang siyang may persistent na pelvicalictasia. Kasi nagkakalictis siya ba, nagdadadilate ang pelvicalictial system mo o kaya hydronephrosis in other words. Meron po siyang pelvicalictasia po palagi sa left kidney. Wala naman po siyang bato. Bakit ganun? Alam mo, ang most common cause sa mga babae tulad niyo ha, most common cause sa babae ng pelvicalictasia ay congenital constriction ng ureteropelvic junction. Mayroon congenital na constriction ba yung bang makipot ba? Ha? Kaya nagkakaroon silang pelvicalictasia yon. Ha? Okay. Additional information lang naman yan, of course. Tapos, ito, nasa middle third siya ng ureter. Tingnan mo, ureter, dilated yung ureter. Kasabi ko nga sa inyo, sa ultrasound, makikita mo ang ureter kung dilated na talaga. May problema yun. Pero pag hindi mo makikita ang ureter, normal yun kasi usually hindi siya dilated kasi nga natatabunan lamang siya ng bowel gases. Yan, nasa middle third. Oh. Tapos ito naman, doctor, urinary bladder yan, Doc. Urinary bladder po. Tapos ito ureter.
O tingnan mo, saan ito, Dr. Cindy? Uretero-vesical junction yan. Ha? Dr. Cindy, ha? And Dr. Val, and the rest of the Med 1, nasa uretero-vesical junction ka na. Ha? Yan, oh. Kasi urinary bladder ito. Ha? Ito naman ay ureter. Ano naman ang last portion? Uretero-vesical junction. And, yes, nasa exam, what is the most common area of lodgement of stone in the ureter, Dr. Bal? Uretero-vesical junction. Ha? Bakit? Yan kasi, Dok, ang pinakamaliit, ang narrowest, ang lumen. Okay, very good. Ang galing, magbabago ka talaga pagbalik mo. Pagbalik mo sa EBRMC, wow, dami mong pants, Tuy, dami mong pants. Okay, sunod, okay. Okay ha, yan. Okay. Yan ang normal natin ha, na renal sinus, doctors ha, renal sinus. Renal sinus. Kaya bakit? It is composed of the renal pelvis, dito po, Dok, at saka yung calyces po, Dok, mga minor ito, major, at saka yung mga fats po. Yes, mga fats. Ha? Okay. So, pati nga po yung mga blood vessels po yan, nandyan rin yung mga nerves. O, correct, tama. Kaya pala, Dok, kaya pala, sa ultrasound, Dok, ang tawag dyan ay central echo complex. Maputi siya. Correct, oo. Pero pag napuno siya ng ihi, dahil nagkaroon ka ng pelvocalictasia or hydronephrosis, yan ang itsura. Abnormal yan. Ito ang normal. So, ito, normal ito. Okay. Okay, so, yan. Prostate gland. Ha? So, isa rin yan. Pag malaki ang prostata, okay, so, don't worry. Dr. Bal, makinig ka. Sigurado ako, si Dr. Dane, dahil lolo Dane na kasi, malaki ang prostata niyan, ang prostate gland. Malaki. Kaya sigurado ako, namumulubi na kasi, kay lolo kasi namumulubi. Sigurado ako may pelvocalictasia na yan siya ngayon. Ha? Okay, so sige. Okay. Tanungin ko, Dok. Sige, tanungin mo. Mamaya sa chat group. Okay, so yan. Lipids yan, ha? Okay. Kasama naman sa sinus fat yan. Sa sinus. Kaya na normal, ha? Okay. May stone. May stone siya, Dok. Sa loob ng sinus siya, Dok. Nasa loob ng renal sinus, may stone. Oh. Pero hindi pa siya obstructive, Dr. Cindy. Hindi pa siya obstructive, ha? Non-obstructing stone pa siya kasi wala pa kasing pelvocalictasia, ha? Okay. So, ito naman ay staghorn. Iba naman itsura ng staghorn, ha? Yan, staghorn yan. Ito, staghorn ka. Infection stone. Di ba sa exam natin, a stone, Dr. Bal, that develops consequent to recurrent urinary tract infection because the microorganisms like proteus are urease-producing organisms which converts urea to ammonia, which converted to ammonium. Therefore, the ammonium makes the urine alkaline. And therefore, being alkaline urine po, Dok, nagpiprecipitate po, Dok, yung mga crystals po, Dok. Nagpiprecipitate po, Dok, yung nagiging stones po sila, Dok. Kasi it converts the urea into ammonium. And then, ang ammonium na yan po ay magkakaroon ng alkaline environment. So therefore po, ang mga substances po natin, ang mga substances po doon sa ihi natin ay nagki-crystallize po, Dok. Nag-solidify po sila because of the ammonium environment na alkaline. Kaya nakakaroon ka ng staghorn folliculi or infection stones. Anong tawag doon, Dr. Jubal, sa staghorn? MAP, magnesium ammonium phosphate stone or struvite stones or staghorn calculi, ha? Okay. So yan. Okay. Yan ang itsura sa ultrasound. Parang mga ganito. Meron pa rin may mga sungay-sungay. Kaso lang, nahihidden kasi meron kang shadow. Ha? Okay. Yan siya. Yan. May shadow. Sa ultrasound. Kaya parang nahahide siya. Yan. CT scan. Wow, ha? Grabe, itong mga stone. May mga cyst siya. May mga kidney o may mga cyst. Polycystic kidney disease din siya. Tingnan mo, parang spongha, yung sponge bath ba? Tapos, pagkang kidney o may mga cysts. Yan ang CT scan. Kuan siya.
reconstruction CT scan. Tingnan mo yung mga bato, oh. Grabe. Yan ang normal. Okay, ha? Ang staghorn ay nag-a-assume ng shape ng pelvo-calyceal system mo. Ha? Yan. Nag-a-assume siya. Kaya tinatawag na staghorn. So, a stone, therefore, which assumes the shape of a pelvo-calyceal system is called as a staghorn calculi. Okay, ha? Okay. Ito. Hello, Dr. Angelica. Taga-Iberim si Kano. Hello, Dr. Angie. Kumusta ka? Hello. So, sige. So, yan ha. Nag-IVP tayo. Okay. Wow. Dok, nasa urinary bladder man yan, Dok. Na stone. O nasa nasa malapit na ng urethra. Bladder stone. Yan, oh. Kita nyo yan? Dr. Bala, kita mo yan? Nasa urinary bladder stone. Tuman uho. Amot hiya. Di man. Ha ultrasound, amot ito titsura. Dok, kaya nga, bakit Dok hindi naman siya buo? Kasi nga, actually, ito lang ang nakikita mo nila dito sa ultrasound. Kasi nga may shadow. Naka-obscure siya ng shadow. Kaya ganyan. Pero yan, ganyan talaga yan. Kaya hindi siya parang circular. Ito lang yung nakikita mo kasi nga may shadow na black, ha? Kaya, pero ito yun siya. Okay. Ito yung urinary bladder mo filled with urine. Ha? Sabi, if I don't, Dr. Alcober, are you there? Dr. Alcober? Hello? Dr. Alcober, andiyan ka? Yes, Doc. Okay. Bukas, kasi mayroon pa tayong meeting, kasi bukas, pag-usapan natin yung absorption, ha? Yung sa urine, magbasa ka na lang, kasi ikaw magbabalik ka ng reactor bukas, kasi yun, we will be lacking time, kasi may review pa yun, kasi para makuha natin. Tomorrow, ikaw ng reactor, so, basahin mo yung maganda yung sa filtration, reabsorption, secretion, ha? Basahin mo yung sa silis, basahin mo. Di ba meron doong parang mga, mamaya, parang may sample ako mamaya na pakita. So, tapos, ito yung, di ba na-assignment ako sa iyo, pag water ito ang posterior sonic enhancement, parang puti. Ha? Pag solid, let's say a stone, ito ang shadowing ang nangyayari sa kanya. Posterior sonic shadowing, kaya parang itim. Ang posterior sonic enhancement ay parang puti. Ha? So, anyway, mag-Google search ka lang, just a little lang. I don't expect, of course, na too much, but mag-advance reading ka lang kung ano ba, bakit nagka-generate ng ganitong image ang ultrasound, ha? So, posterior sonic shadowing, bakit nagkakaroon ng posterior sonic shadowing? Bakit may posterior sonic enhancement, ha? Oh, anyway, so ito yan ang IVP yan, ha? So, ito ang stone. Dok, bakit po feeling defect? Bakit po parang itim tuloy ang stone? Hindi tulad dati na puti man siya sa ultrasound, sa ganyan. Bakit sa X-ray ganyan? Kasi, alam mo, sa IVP, may contrast material ka man. Parang ang na-stay niya yung mucosa. Mataas naman kasi ang stone. It's bulky. So therefore, hindi siya nalalagyan ng kulay kasi nga mataas siya. So dito lang siya sa side ng mucosa. Ha? Kaya feeling defect ang tawag, feeling defect. Pero yun ang stone. Hindi siya nakulayan kasi nga mataas siya. Just like a bukid ba? Pag may bukid ka naman, di ba pag meron kang bukid, pag nagbaha, hindi naman pupunta ang baha sa top ng bukid. Of course, kasi bukid nga. Kaya nga tayo nagpupunta sa bukid pag may baha. Kaya hindi siya makukulayan. Ha? Kasi dito lang ang na-stain dito lang nagpunta ang contrast material mo. Kaya feeling defect ang tawag dyan. That's a stone. Yan, no? Ito, tubig, ayan. Kumbaga, bukid yan, ha? Okay. Yung grabe naman. Dr. Cindy, tingnan mo naman. Bladder yan, totoo yan, ha? Kaya maraming stones. So, IVP yan, ha? Ito yung calyces. Okay. Sige. Anyway, meron lang akong sample. Dr. Alcober, standby ka. Hello, Dr. Alcober. Hello? Dr. Alcober? Yes, Doc. Standby ka dyan. Papakita kong sample kung paano ka mag-study mamaya, ha? Okay,